Yes, Brother At Wendell. dagdag lang ako sa bakit kailangan mangungumpisal, no? Nasagot Sige, naman yung go ahead. nasagot naman yung bakit kailangan mangungumpisal bago magkomunyon. Nasagot na yon. Pero bakit kailangan talaga mangungumpisal? Dahil isa sa mga argumento na ginagamit pati na sa mga Katoliko na hindi nangungumpisal, ba't kailangan akong mangungumpisal sa pare? Una, ang pare ay makasalanan. Ba't di na lang diretso tayo sa Diyos? Tandaan natin ito na may dalawang uri ng kasalanan. Merong tinatawag na mortal and venial. So kung tingnan natin ang unang Juan Kapitulo 5, 17, dalawang uri na kasalanan. May kasalanan na hindi makamatay at may kasalanan na ikakamatay. At yun ang tinatawag na mortal sin. Anong mangyari kung meron tayong mortal na kasalanan? Pwede bang diretso na lang tayo sa Diyos? Lagi po nating tandaan na isang bagay na nagpalayo natin sa Diyos, yung kasalanan nating mabigat. Sa Isaiah 59:2, ang mga masasama ninyong gawain, yun ang dahilan na nahiwalay kayo sa Diyos. So, nahiwalay tayo sa Diyos. Now, sa binyag, sa pagtanggap natin ng binyag, Galatians chapter 3 verse 27, we are one, we are all Christians. So, nagiging bahagi tayo sa katawan ni Kristo. Ano yung katawan ni Kristo? Sa Colosas 3:18, Colosas 1:18, ang katawan ni Kristo ay ang iglesia ni Kristo. So sa binyag nagiging bahagi tayo sa katawan ni Kristo na iglesia. Anong punto dito? Unang Korinto Kapitulo 12, versikulo 24, ang sakit sa isang bahagi ng katawan, sakit sa buong katawan. Anong punto dito? Ibig sabihin, pag tayo'y makagawa ng mortal na kasalanan, dahil bahagi tayo sa katawan na iglesia, apektado pati na ang buong simbahan sa kasalanan na ating nagawa. Kaya, hihingi tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan sa Diyos sa pamamagitan ng kaniyang iglesia sa kaniyang pare. Bakit kailangan mangungumpisal sa pare? Dahil ang pare ang binigyan ng otoridad sa pagpatawad. Juan Kapitulo 20, versikulo 23, ang papatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ito na utos ng ating Panginoon Jesucristo, inutos niya sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. Kaya yon ang dahilan kung bakit meron tayong pangungumpisal. Balik sa inyo, Brad Jendo. Okay, next question naman po. Salamat po, Brother. Thank you po. Bang huling tanong na lang po namin. Sige, go ahead. Bakit po kaya kailangan pa pong lumapit sa mga santo kung pwede naman po tayong dumiretso po sa Diyos? Okay, bakit daw kailangang lumapit sa mga santo gayong pwede naman tayong mag-direct to God? Okay, Brother Wendell Talibong? Okay, napakagandang katanungan. Bakit tayo kailangang lumapit sa mga santo kung pwede namang diretso tayo sa Diyos? Yes, totoo yan, di ba? Yon ang kadalasang argumento. Pero ulitin ko, pakibasa Brad Jando sa Isaiah 59, versikulo 2. Okay, Isaiah 59, versikulo 2, ang sabi ganito, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Yan. Kung tayo'y magkasala, hindi tayo makita at hindi tayo marinig. Kaya sa Biblia, ating mabasa na ang panalangin sa isang matuwid o banal na tao ay napaka-epektibo at makapangyarihan. Pakibasa Brad Jando sa Santiago Kapitulo
Santiago Kapitulo 5:16. 5:16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Yan, napakalinaw talaga na malaking magagawa sa taong matuwid. So, kaya yung argumento ng ibang mga sekta, lalo na sa mga protestante, na bakit daw tayo mga Katoliko ay nagdarasal sa mga santo, sa Mahal na Birhen Maria, bakit hindi na lang direkta sa Diyos? Ito po ang dahilan. Yan ay napaka-biblikal na utos na pag may idudulog o hihilingin o idarasal tayo sa Diyos, lumapit tayo sa mga santo. Hebreo Kapitulo 12, versikulo 23, Bradyado. Okay, 23. Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat. At, meron pa pala, at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Nako, napakalinaw talaga na yung mga taong ginawang ganap, pwedeng lapitan natin. At mula pa sa lumang tipan, mabasa natin yan. Asan? Pakibasa Bradyando sa ikalawang Makabyo, Kapitulo 12, Kapitulo 15, 12-14. Okay, Brother Jundre na yan. Brother Jundre, ikalawang Makabeyo daw. Wait lang muna, Brother Wendell. Ito, ikalawang Makabeyo, Kapitulo Ikalawang Makabyo, Kapitulo 15, 12-14. 15, 12 hanggang 14. Okay, ito tayo sa ikalawang Makabeyo, Kapitulo 15 hanggang 15, 12 hanggang 13. Sabi dito, sabi ganito, nakita raw niya sa pangitain si Onias, dating pinakapunong pare at isang taong dakila at kahanga-hanga, mabait, mapagkumbaba, magaling magsalita, at mula sa pagkabatay sinanay na sa banal na pamumuhay. Nakataas ang kamay ni Onas habang nananalangin alang-alang sa bansang Hudiyo. Lumitaw naman sa isang dako ang isa pang taong maputi na ang buhok nasa anyo ay marangal din at may pambihirang kapangyarihan. Ganito ang wika ni Onias tungkol sa taong ito. Ito si Jeremias, ang propeta ng Diyos na mapagmalasakit sa kanyang mga kapatid at maalab kung manalangin para sa banal na lungsod. Nako, napakalinaw talaga, no? Na ang mga banal, kahit pa sa lumang tipan, ay nanalangin na para sa banal na lungsod sa mga Hudyo. At tandaan natin na diyan sa Biblia, may mga kaganapan kung saan ang mga Israelita ay humingi ng panalangin kay Samuel. Asan yan mabasa? Bradyano sa ikalawang Samuel, Kapitulo 12, versikulo 19. 12-19, Yes. nakita ni David na nagbubulungan ang mga alipin, kaya't naghinala siyang patay na ang bata. Patay na ba ang bata? Tanong niya. Patay na nga po, kamahalan, sagot naman nila. Pagkarinig nito, bumangon si David, naligo at nagbihis. Pumasok siya sa bahay ni Yahweh. Unang Samuel ba yan? 2 Samuel. Unang Samuel. Unang Samuel pala. 12, Unang 19. Samuel 12:19. Sabi, sinabi nila kay Samuel, ipanalangin mo kay Yahweh na huwag kaming mamatay dahil sa paghingi namin ng hari. Malaking kasalanan ang dinagdag namin sa marami na naming pagkakasala.
So, mapansin ninyo na itong argumentong ito ay gigiba na sa argumento ng mga ibang sekta. Ba't kailangan tayong dudulog sa mga santo kung pwede namang diretso sa Diyos? Makita natin sa unang Samuel 12:19, lumapit sila kay Samuel. Humingi sila ng panalangin. Ba't hindi na lang sila direktang dumiretso sa Diyos? Balik sa inyo, Brad Jendo. Dahil pag dumiretso, pababalikin pa rin 42:8 ng Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Dalhin ninyo ito kay Job at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job. Siya lamang ang papakinggan ko para hindi na kayo pagbayarin sa inyong kahangalan dahil sa hindi ninyo paglalahad ng buong katotohanan tulad ng ginagawa niya.